paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. Aminin natin na minsan sa ating buhay, nangarap tayo na magkaroon ng maganda o gwapong mukha, magkaroon ng makisig o sexy pangangatawan. Pinangarap din natin na sana'y mapunta tayo sa katawan ng ating hinahangaan at iniidolong artista. Kung hindi man artista, kahit sinong taong may itsura, makakapagbigay sa atin ng kasiyahan at inaasam na kumpiyansa sa sarili. Panginoon, tinatawagan kita. Ako si Nana, ang iyong tagasunod. Dinggin mo ang aking pagsusumamo. Ipakita mo sa akin ang iyong presensya sa pamamagitan ng salamin sa aking harapan. Nana. Panginoon, dala ko na ang pira-pirasong katawan ng aking mga nabiktima kaninang alas 12 ng hating gabi. 2 magkasintahan ang aking pinatay. Sana magustuhan ninyong aking handog, Panginoon. Magaling. Sa kabuuan, nakakapatay ka na ng 247 kata. Marami ka pang bubunuin para makumpleto ang napagkasunuan nating 666 na biktima. Alam ko po, Panginoon. Gagawin ko ang lahat para makumpleto ang ating napagkasunduan. Pero, mas
mapapadali ang aking misyon kung nasa katawan ako ng lalaki. Kung mabibigyan mo lang ako ng pagkakataong maging lalaki. Kaya kong gawin yan, Nana. Paano po, Panginoon? Ay! Biglang nagliyab ang inyong mga kamay. Ito ang sagot sa iyong kagustuhan. Batong itim? Pumili ka ng lalaking sa tingin mo'y malakas. Pagkatapos, ay idiin mo itong bato sa noo ng lalaking iyong napili. At doon ay matutupad ang iyong kagustuhan. Lilipat ang iyong kaluluwa sa lalaking iyong napili. At ang kaluluwa ng lalaki ay malilipat sa iyong katawan. At kapag nangyari yun, mas dadami ang mga bibiktimahin ko. Kapag nakumpleto mo ng lahat ng hinihingi ko sa iyo, gagantimpalaan kita ng immortal na buhay. Isang makapangyarihang nilalang kung saan sasambahin ka ng lahat ng mga mortal. Kaya humayo ka, Nana. Magkasika ulit ng lagim. Uy, bakit tumatungal ka dyan na parang biit? Ano nangyari? Yan ang ingay, ha? Inaantok na ako, Mek-Mek. Magpatulang ka naman. Ate Blessy, Ate Sheila. Oh. It hurts. It hurts. Bakit? May problema ka ba sa pag-ibig, sa pera, sa trabaho? Ano bakla? Ay, yung crush kong si Elmer. Oh. Nabalitaan ko. Nakabuntis. Ano ko? Bruha. Bakit mo naman ako nabinatulakunan mong mabaho? Lukaret ka kasi. Nakabuntis lang yung crush mo. Tapos ganyan ka na makaatungan. Oo nga naman, Mek-Mek. Akala namin kung anong trahedya nang dumating sa buhay mo. Hindi nyo kasi ako naintindihan. Malapit ko na siyang maging jowa. Konti na lang sana at hindi na ako single ngayong darating na Valentine's. Pero merong makating higad ang sumilat ng mga pangarap ko. Ay, sus! Tigilan mo nga ako, bakla, ha? Ang dami-dami lalaki sa mundo. Mas masarap at mas yummy pa. Kesa dun si Elmer mo na mukhang 150 lang ang presyo. Palibasa kasi naging bato ng puso mo. Kasi walang nagtangkang manligaw sa'yo. Gaga ka talaga, baklang tigang. Ay nako, tama na nga yung paligsahan yung dalawa. Gabi na. Baka nakakabulaw na kayo sa kapitbahay. Ay kasi pa naman, alam naman ni God na pusong babae ko. Pero niligay pa rin ako sa katawan ng Bruce ko. Sana, ginawa na lang niya akong babae. Yung Diyos sa kaseksihan. May malapapayang hinahanap at matatambok na monay. Gusto kong maranasan na hangaan at pagpantasyahan ng mga guwapong lalaki. Grabe. Oo. Ang taas ng pangarap mo, bakla. Hindi na maabot. Ay nako, itulog mo na lang yan. Correct. Ay, naku, Ate Sheila. Palibhasa, inggit ka lang. Kasi, kahit na babae ka, walang pumapatol sa'yo. Ano ka? Ang lakas ng hangin na pumasok sa kwarto mo, bakla. Sa sobrang lakas bumagsak yung humidifier at yung lagayan ng mga makeup at concealer ni Mek-Mek. Isa lang ang ibig sabihin niyan, bakla. Galit sa'yo ang langit dahil sa kaartehan mo. Natulog ka na nga. Huwag kang mag-alala, Mek-Mek. Makikita mo rin yung lalaking nakatakda para sa'yo. Kaya huwag ka nang OA. Eto, bayad namin, Manong. Salamat, Manong. Ingat kayo sa biyahe. Ano ginagawa natin dito sa lumang bahay ni Tita Auring? Kinausap ako ng pinsan nating si Bibet. Humiling siya na tayo muna ang tumira at mangalaga ng bahay ng mama niya. Titira tayo dyan? Ayoko nga. Mukhang maraming malignong nakatira dito. Hoy, huwag ka nga maarte dyan. Buti nga yun hindi na tayo uupa ng bahay. At saka, ano ngayon kung haunted house to?
Hindi naman nakakasakit ang mga multo. Correct. Matakot ka sa buhay kesa sa patay. Ano ako sa kahangin? Ate Blessy. Oh, bakit? Meron yatang nagtatago doon sa puno ng mangga malapit sa bakanting lote. Parang nagmamasid sa atin. Jesus! Huwag ka manakot dyan. Baka namamalikmata ka lang. Ay, alin na kayo. Pumasok na tayo sa loob. Marami pa tayong lilinisin sa bahay. Ate Blessy, Ate Sheila, saan kayo pupunta? Gabi na. Isang linggo kaming night shift sa trabaho mula mamayang gabi. Kung ganon, ako lang mag-isang maiiwan dito sa bahay. Grabe! Katakot! Bakla, pag-alis namin, isara mong maigi ang gate at lahat ng pinto. Baka pasukin ka na magnanakaw. O di kaya serial killer. Oy, meron kumakalat ngayon na serial killer. Balita ko, marami na siya napapatay dito sa lugar natin. Grabe, Sheila. Kung iisipin mo yung dami ng napatay niya, aakalain mo talagang demonyo na yung pumapatay. Kaya nga, aalis na kami ngayong alas 5 ng hapon. Gabi raw kasi gumagala yung serial killer. Meron na bang kakakilanlan yung mamatay taong yon? Hanggang ngayon, wala pa rin silang lead. Kung sino talaga yung kriminal. Ang sabi lang ng ilang witness, nakamaskara daw yung parang demonyo yung killer. Nakakatakot naman. Sana huwag natin ma-encounter ang serial killer na iyon. Ang ganda-ganda ko tapos papatay lang ako ng isang serial killer. With it, ayokong masayang ang beauty ko na pang Miss Universe. Nana, Bakit po, Panginoon? nakita ko na yung lalaking nararapat mong kunin at saliban. Talaga? Saan ko siya makikita? Doon sa lumang bahay na pula sa looban. Bahay na pula? Oo nga, parang may nadaanan ako ng bahay na pula. May lalaking nakatira doon. Kaso bakla, Panginoon. Maaaring pusong babae ang nagmamayari ng katawan na yun. Pero kapag yun ang ginuhat sinaliban, magkakaroon ka ng lakas na walang kapantay. Sige po, mamayang gabi, pupuntahan ko na siya para kunin ang kanyang katawan. Ano ba naman itong bahay na ito? Para bang may lalabas na white lady anytime. Bakit ba kasi hindi ito tirahan ng mahabang panahon? Ayun tuloy, nagbukang luma at inaanay ang bahay. Ano yun? May multo yata sa kusina. Grabe. Ayoko na rito. Alis na ako. Anak, ano yun? Bakit may narinig akong iyabag sa kusina? Ano kaya yun? Ayoko silipin. Baka nakakatakot. Ay, bakit may pusang nakapasok dito sa bahay? So, buisit ka? Tinakot mo pa ako. Akala ko multo na. Paano kaya nakapasok yung pusa? At yung pinto pala sa likod ng kusina, nakalimutan ko palang isa. Kailangan kong maisari yun bago papasukin ng daga ang buong bahay. Naku, bukas nga yung screen ng pinto. Maisara na nga. Ayan, naisara ko na yung pinto. Hintik na pusang yan. May pinasag na naman sa mga gamit namin. Kumanda talaga sa akin yan. Nasa na kaya yung pusang yon? Sino ka? Ano ang ginagawa mo dito sa bahay ko? Ano yung hawak mo? Dos puntos ba yan? Papatayin mo ba ako? Dami mong kuda.
Huwag ka lalapit sa akin. Sinabi ka huwag ka lalapit. Huwag! Sige! Ulit dito! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Nang tumahimik ka, bakla! Bitiwan mo ako! Taray ko! Ano ba kailangan mo sa akin? Huwag mo akong patayin, pakiusap! Kailangan ko ang katawan mo! Huwag! Tulong! Ilalagay ko ang pagkatapos akin ang katawan mo! Panginoon! Eto na ang lalaking kailangan ko! Ilalagay mo sa noo ko! Ayoko! Huwag! Ang sakit ng ulo ko. Teka, bakit gulo-gulo tong mga damit sa bahay? Aray ko, ang sakit ng katawan ko. Pero kailangan ko pumangon at maglinis ng bahay. Kundi lagot ako sa 2 bruha pag uwi nila. Ano to? Bakit parang ang bigat-bigat ng dibdib ko? Oh my goodness! Anyari sa dibdib ko? Bakit lumaki? Nasaan na si Junjun ko? Bakit napalitan ng... Ay! Ano bang nangyayari sa akin? Ayun yung salamin. Kailangan ko makita ang sarili ko sa salamin. Kaloka! Bakit ako naging babae? Oh my God! Nananaginip ba ako? Oh Lord, ano ba itong nangyari sa akin? Teka. Bakit pala ako natatarang-tarang ganito? Kung babae na ako, dapat ako mag-celebrate. Oh my gosh! Is this true, lalo? Babae na ako! Ay, grabe. Ang luwag na ng damit at underwear ni Ate Blessy sa akin. Pero mas okay na to kesa sa damit ni Ate Sheila na saksaan ng laki. Pero grabe, ha? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko sa salamin. Truly libang merlat na Akesh. Oo. Ang ganda-ganda ko, grabe. Lahat ng anggulo, perfect. Tapos, ang lalaki pa ng ano, at ang ano ko. Ay! Lord! Hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin itechwa. Pero super thank you dito sa malulusog na papaya. Tapos dito sa pechay. Tapos dito sa aking mga monay. Tapos dito sa maputing kilikili. Ay! Ang sexy ko na! Kaloka! Siguradong papatok ang beauty ko sa mga afam! Mek! Nandito na kami ni Sheila! Oh my gosh, ano ba yan? Buksan mo na tong pinto! Ang gagawin ko? Siguradong magpapanik sila kapag umarap ako ng ganito sa kanila. Mek! Bahala na. Ang importante, mas maganda na ako sa kanila ngayon. Sister Red! Sino ka? Ano ginagawa mo dito sa bahay namin? Ay, mga bruha. Ako to, si Mekmek. Gaga! Huwag mo nga kaming pinaglululoko. Hoy, nasaan ang kapatid namin, ha? Mek! Anong kalokohan tong pinagagawa mo, ha? Nawala lang kami saglit, nagdala ka na agad ng babae dito? Ay, bakit ba ayaw niyo maniwala? Ako nga ito, si Mekmek. Tumigil ka nga dyan. Hindi babae ang kapatid namin, kundi bakla. At saka imposible magiging babae kasi isang iglap. Ay, nasaan ang kapatid namin, ha? Ate Blessy, Ate Sheila, ako ito. O sige, kung hindi ako si Mekmek, paano ko malalaman, Ate Sheila, na may malaking nunal ka sa puwet? Tapos, naikwento mo sa akin na minsang binayaran mo ng 150 si Makmak gumawa kayo ng konting milagro doon sa tricycle niya. Huwag ka maingay dyan. Totoo yun? Sheila? Kaloka ka.
Mahilig ka pala sa mga 150 boys? At ikaw naman, Ate Blessy, inamin mo sa akin na minsan kang nangupit sa boss mo ng 1,000 pesos para ibigay lang sa ex mong jowa na si Nonito, di ba? Paano mo nalaman yon? Ay, kasi nga, ako si Mek. Bakit ba ang hirap niyong papaniwalain? Oo, sige, oo na. Naniniwala na kami na ikaw si Mekmek. Pero paano nangyari yan? Paano ka naging babae? Ang totoo niyan, kagabi pinasok ang bahay natin ang hindi ko kilalang tao. Ayun, nagkahabulan kami. Tapos nahuli niya ako. Hindi ko na matandaan kung anong itsura at kung anong mga sinabi niya. Basta may nilagay siya na kung ano sa noo ko. Tapos, yun nga, nagising na lang ako. Ayan, muher na ako. Pinasok ng ano? Magnanakaw? Baka naman yung serial killer na napapabalitang kumakalat sa lugar natin. Ikaw, babae. Ikaw yung serial killer. Pinatay mo ang kapatid namin tapos nagpapanggap kang siya para magkaroon ka ng pagkakataong mapatay din kami. Ay, ito kaya pinagsasabi mo, Ate Blessy. Hindi ako serial killer. Ay, nako, nai-stress ang beauty ko sa inyo. Teka muna sandali, Mekmek. Okay, sige. Ngayong babae ka na. Ano ang plano mo ngayon? Panginoon, Anong masasabi mo ngayong nasa katawan ka na ng isang lalaki? aaminin ko. Naninibago. Pero masaya ko. Dahil sa wakas, ramdam ko ng mas malakas ako kaysa dati. Mabuti kung gano'n. Ngayon, kailan mo nasisimulan ang pag-aasik ng lagim? Ngayon na rin mismo, Panginoon. Magiging matugo ang gabing ito. Pangako. Ate Blessy, Ate Sheila, ba't hindi pa kayo kumakain? Masarap naman yung pagkain. Ay, sa totoo lang, iniisip pa rin namin kung paano ka naging babae, Mekmek. Di ba sabi mo, nilooban ng bahay natin kagabi? Oo. Chinek ko kasi yung mga gamit natin, bagamat may mga nabasag, pero hindi ginalaw ang mga mahalagang gamit natin. Natatandaan mo pa ba yung itsura ng taong umatake sa'yo? Ano ba yun, lalaki ba o... Babae? Sheila, hindi kaya babae ang umatake kay Mekmek kagabi? Tapos, nagpalit sila ng katawan? Ay, hindi ko na kasi matandaan yung itsura nung umatake sa akin. Dahil nga, madilim nung nangyari yun. At saka nakamaskara siya eh. Nakasuot ng itim na jacket. At nung nagising ka, ano yung damit na suot mo? Eh, natural yung suot kong damit. Bago yung pag-atake sa akin ng kung sino mang nilalangin na yun. Malakas ang kutob kung iyan ang katawan ng kriminal na umatake sa'yo. At yung totoong kriminal, nasa totoong katawan mo. Naku! Mekmek! Malaking gulo! Sakaling gumawa ulit yun ng krimen! Yung totoong mukha mo ang malalagay sa wanted list! Oh my God! Oo nga, ano? Kaya kailangan natin hanapin ang totoong katawan mo bago ka pa magka-problema, Mekmek! Pre, ano oras na? Alas 2 na ng madaling araw. Naparami tayo ng inom, pare. Dapat pala, doon na lang muna tayo na natili sa bahay nila. Umuwi na lang tayo pagsikat ng araw. Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka sa mga multo, ha? Hindi multo, pre. Kundi serial killer. Oh, Di ba may gumagala dito sa lugar natin? Marami na sinapapatay dito. huwag kang maniwala doon. Mga pulis lang yung mga pumapatay. Ano yun, pare? Ha? Ang alin? Narinig mo yun? Yun! Ha? Yung karas ko sa damuhan. Pare, nararamdaman ko parang may nagmamasid sa atin. Wala yun! Pare! Sa likod mo!
Hoy, Ate Blessy, nabalitaan mo ba? Alin? May naganap na patayan sa kabilang kanto kanina madaling araw. Isang lalaki, pinugutan ng ulo at dinukot ang puso. Ay, talaga? Oo. Naku, grabe naman yun. Tumarami na ang patayan dito sa bayan natin. Nakausap ko nga yung kaibigan kong kagawad. Sabi niya, magpapatupad daw ang barangay ng curfew sa lugar natin. Tapos, magruronda na yung mga tanod at mga pulis sa paligid para masiguro na wala na mapapatay yung serial killer na yun. Naku. Oy, Mek-Mek. Saan ka pupunta? Ha? Bakit ganyan ang suot mo? Maglalakwatsa. At saka maghahanap na rin ang lalaki. Hindi. Hindi ka aalis hanggat hindi natin nasisiguro kung anong pagkatao meron yung babaeng nilipatan mo. Ano? Igukulong niyo ako dito nang hindi ko man lang na-enjoy ang pagiging babae ko? Oy, hindi mo katawan yan, ha? Matuto ka sanang rumispeto. Hindi mo ako mapipigilan. Maglalandi ako hanggat gusto ko. Mek! Ano ba, Ate Sheila? Sumunod ka kay Ate Blessy! Hindi ka alis ng bahay! Alis ako! Hoy! Habulin natin si Mek! Ay! Hindi siya pwede makalabas sa bahay! Balik na dito, Mek! Gagamit ako ng lalaki! Kahit one time lang! Huli kang bakla! Ano ba? Bakit niyo ba ako pinipigilan? Na-insecure ba kayo sa maladyos akong kagandahan ngayon? Ha? Ano ba kayo? Hayaan niyo na ako ma-experience ang pagiging babae. Hindi! Kasi bukod sa baboy ang pag-iisip mo, hindi mo katawan yan. Irespeto mo ang totoong may-ari niyan. Ay, nako! Kahit kailan talaga wala kayong kwentang kabanding! Opo! Ay, Sheila. Opo! Ay, kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas ng pinto. Dali. Sige. Magandang umaga po. Good morning din po, sir. Ano po meron? Nagbabahay-bahay kami ngayon para masigurang kaligtasan nyo. Mga pulis kami. Ay, sir. Meron na bang pagkakakilanlan yung serial killer na gumagala sa buong bayan natin? Ayon sa isang witness na nakausap namin, isa raw itong lalaki na may malaking pangangatawan. May suot na maskara. Kaya hindi pa namin nalalaman ang itsura niya. Pero taliwas ito sa unang investigasyon namin na isang babae ang serial killer. Kutob namin, 2 serial killer ang gumagala. Lagi may malaking pangatawan? Hindi kaya katawan ni Mek-Mek yun? May sinasabi ka? Ha? Nako, wala, bossy. Okay. Gawin niyo ang lahat ng klaseng pag-iingat para masiguro ang kaligtasan ninyo. At hindi kayo mabiktima ng gumagaling serial killer. At sakali namang meron kayong makitang kahina-hinala sa paligid, ito yung leaflet na ipinamimigay namin na naglalaman ng mga contact details ng pulisya natin. Ay, salamat po, sir. Miss. Ako, mag-iingat ka. Hanggat maaari. Huwag kang lalabas ng gabing-gabi na. Kadalasan kasing binibiktima ng serial killer yung mga babaeng magagandang katulad mo. Ay, ganun ba, sir? Oo. Thank you. Kasi na-appreciate mong beauty ko. Bakla, tumigil ka nga dyan ang harap mo. Basta ang paalala namin sa inyo, palagi kayong maging alerto at mag-ingat sa paglabas-labas ninyo. Para kasing hindi tao ang umaatake sa bayan natin. Ang tingin namin, parang isang demonyo. Ano? Bakit ginawa naman? Malapit na ang pagtatapos ng iyong pagiging lalaki. Ha? Hindi pa ba panghabang buhay ito, Panginoon? Sa ika-6 na araw, mawawala na ng bisa ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Babalik ka na ulit sa iyong dating katawan. Ayoko nang bumalik sa dati kong katawan, Panginoon. Ano bang dapat kong gawin para maging panghabang buhay ng pagiging lalaki ko? Kailangang ialay mo sa akin ang dati mong katawang babae pagsapit ng 12:00 ng ika-6 na araw ng iyong pagiging lalaki. Nang sa ganoon,
maging permanente ng iyong kaluluwa sa katawan ng lalaki. Yun lang po ba, Panginoon? Sige, gagawin ko ang sinabi niyo. Basta, mapaglingkuran ko lang kayo. Sheila, nakita mo si Mekmek? Oh, wala ba sa kwarto niya? Tinignan ko kanina ang kwarto niya, walang tao. Mukhang naglambyerda na naman ang baklang yon. Nako, baka abutan siya ng curfew. Nako, pasaway talaga yung si Mekmek. Mapapahamak siya sa ginagawa niya. Ay, teka. May nasabi pala siya sa akin nung isang araw na a-attend siya ng birthday ni Joshua. Ha? Ay, nako. Teka, doon yung sa dati nating barangay na tinitira na. Oo, doon nga. Anong oras na ba? Ay, 7:30. 30 minutes na lang bago mag-curfew. Tara, puntahan natin si Mekmek sa kabilang barangay. Tara. Hindi ako mapapakali kung hindi tayo kumpleto sa bahay, lalo pat panahon ngayon ang... Ay, nako, nakakatakot sa lugar natin. Mo talaga, Ayan, lasapin niyo ang aking idol. Ibang klase ka talaga. Lalo ka rin pinapakiyan. Sige pa. Sige, lataw. Ay! Oh, ano ba yan? Alis mo na ginagawa mo, bakla. Kadiri ka, ha? Ano ba kayo? Pinaliligaya ko lang tong mga lalaki na ito. Sige pa. Mika! Mika, pakilala mo sa kanila. Ay, Nako, Mekmek ha. Halika na. Umuwi na tayo. malapit ang mag-curfew. Kailan na natin umuwi? Tara na, sumama ka na sa amin. Ako naman baklang to. Ang sakit ng pagkakahawak mo sa akin. Ano ba? Huwag ka na, malag, pwede ba? Para din sa'yo itong ginagawa namin. Grabe. Ang creepy naman ng paligid. Kasi naman bakla. Pasaway ka eh. Kung hindi ka lang naglandi doon sa part ni Joshua, di sana natutulog na tayo ngayon sa bahay natin. Oy, kayong dalawa. Maging alerto kayo sa paligid ha. Mahirap na. Baka nasa tabi-tabi lang yung serial killer. Malapit na tayo sa bahay natin. Oh, ayun. Parang may nakatayo doon sa may gate natin. Ha? Sino kaya yun? Kilabutan ako. Baka yung pulis lang yun na kausap natin kanina umaga. Ay, Ate Blessing! Bakit? Yan pulis! Ha? Yan yung serial killer! Malapit na siya sa akin! Ano ba yan? 12:00 na ng madaling araw? Tuloy pa rin sa kasiyahan si na Joshua sa labas. Ang ingay! Hindi ako makatulog. Hayaan mo na. Ang mahalaga, pinatuloy niya tayo sa bahay niya at tinayaan niyang dito muna magpalipas ng gabi. Uy, nga pala, si Mekmek. Ayan o, mahimbing na natutulog sa banig sa sahig. Mukhang napagod agad sa kapa-party. Ay, ano nang gagawin natin? Baka pagbalik natin, nandun pa rin yung serial killer. Ay, natatakot na talaga ako. Mamayang pagsikat ng araw, bago tayo umuwi, dumiretso muna tayo sa police station para i-report yung nangyari sa atin kanina. Pagkatapos, magpahatid na tayo sa mga pulis pauwi para ma-search na rin nila yung buong paligid. Sa totoo lang, natatakot ako na baka balikan tayo nung serial killer.
Bakit hindi na lang tayo umuwi sa dati nating bahay? Kasi sabi lang sa akin ni Aling Rosa, yung landlady natin dati, na wala para umuupa sa dati natin tinitirahan. Mas maganda kung babalik na tayo doon, kesa bumalik sa bahay ni Tita Auring. Sa bagay, tama ka. Mukhang mas ligtas dito kaysa dun sa bahay ni Tita na halos nasa liblib ng lugar. Mamayang pag-uwi natin, mag-impake kagad tayo. Ay! Ano yun? Ano yun? Narinig mo? Ano yung nangyayari sa labas? Parang nagkakagulo sila. Mek, gumising ka. Mek! Gumising ka. Sheila, anong problema? May butas yung pinto. Teka lang, sisilipin ko kung anong nangyayari sa labas. Ang pinto! Sheila, Mek, yung serial killer. Nasa labas ng kwarto natin. Oh my God! Dali, pumangon ka na. Sinasaksak niya yung pintong kahoy para masira at makapasok dito sa silid. Diyos ko! Paano tayo makakatakot? Dito, Jalsita, wala akong grip. Dito tayo katakot sa labas. Sige. O dali, Ate Blessing. Ikaw ang unang lumabas. Ate Sheila, sunod ka na. Ako na yung huli. Malapit na masira na serial killer. Nasa labas na ako! Sheila, ikaw na magulis! Alalayan mo ako, Ate Bessie! Alalayan mo ako! Halika! Hindi ka makatataan! Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa amin? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Kailangan ko ang katawan mo para may alay sa aking Panginoon. Teka! Parang nakikilala ko yung katawan mo ah. Oh my God! Katawan ko yan! Nagkapalit tayo ng katawan. Ninais kong maging lalaki para mas marami akong mapapatay. Pero hindi ito panghabang buhay. Kaya kailangan kong ialay ang iyong katawan sa aking Panginoon para maging permanente na ngang pagiging lalaki ko. Ay, hindi ka magtatagumpay! Lumayo ka sa akin! Hindi ka makatatakas! Kukunin na kita! Hindi! Huwag kang lumapit sa akin! Ay, Diyos ko po! Nagkalat ang mga patay sa paligid. Kasama sina Joshua at Aling Rosa. Ate Blessing! Ate Sheila! Bilisan mo tumaka sa tayo! Bago tayo abutin! Bilis! Sandali! Pagod na ako. Magpahinga muna tayo. Sandali lang. Wala na tayong oras para makapagpahinga. Baka malapit na sa atin yung serial killer. Ano ba? Bakit pa tayo hinahabol noon? Ate Blessing, Ate Sheila, yung serial killer, ginagamit yung katawan ko para gumawa ng krimen. Ano? Tama kayo. Itong katawang sinaniban ko. Talagang katawan ito ng serial killer na naghahasik ng lagim sa bayan natin. Kung ginagamit ng serial killer na yun ang katawan mo para pumatay, delikado ka! Ikaw, Mek, ang mapagbibintangang pumatay sa mga yon. Merong sinabi sa akin ng killer. Kailangan daw niya akong ialay doon sa Panginoon niya para maging permanente na yung pagsanib sa katawang lalaki ko. Ano ibig sabihin? May pag-asa pang bumalik ka sa dati mong katawan? Oo, Ate Sheila. Ang hindi ko lang alam, paano? Ay, kung ganun, sumasamba sa demonyo yung serial killer na yun. Naku, delikado tayo. Lalo ka na, Mek. Ay, abutin pa sana tayo ng umaga. Dahil nakikita ko, hindi titigil yung serial killer na may hawak ng katawan ko hanggat hindi niya inaalay ang katawang sinaniban ko. Ay! Hoy, kayo! Ano ginagawa niyo dito? Ay, Isa oras na ng gabi. Mamang Pulis! Curfew tayo, di ba? Mamang Pulis! Buti dumating kayo! Nagawa niyo rito, ha? Yung serial killer, pinasok yung bahay na tinutuluyan namin. Marami siyang pinatay doon. Pati kami magkakapatid gusto niya rin patayin. Talaga? Sir, nakikiusap ako. Tulungan niyo kami. Oo, sige.
sumakay na kayo sa aking police mobile. Bilisan nyo! Bago pa kayo maabutan ng serial killer na yung mahabol sa inyo. Sandali. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi sa police headquarters. Huwag kayo matakot. Safe kayo dito. Salamat po, sir. Tatanawin naming malaking utang na loob ang pagligtas nyo sa buhay namin. Oo, sige na. Magpahinga na kayo dito sa kwarto. Habang kami naman, magbabantay sa inyo. Alas 4 na ng madaling araw. Hindi pa ba kayo matutulog? Nawala yung antok ko. Dahil doon sa nangyari kina Joshua kanina. Ay! Ate Blessing! Ate Sheila, ano yun? Nagkakaputo ka sa labas. Diyos ko, ano kaya nangyayari? Tumigil na yung putukan. Teka. Sisilipin ko kung ano na meron doon. Wag na. Delikado. Baka madamay pa tayo. Sino kaya yung umaatake sa mga pulis sa labas? May kumakatok. Huwag niyong pagbubuksan. Harangan niyo ang pinto ng kahit ang bagay na nandito sa kwarto. Bilis! Itulak natin itong cabinet tsaka itong mesa sa dito. Sige. Tulungan kita. Sino yan? Ako ito, Mek. Sabi ko sa'yo, hindi kita titigilan. Diyos ko po. Saan tayo tatakas ito? Walang bintana na pwedeng takasan dito. Mukhang matibay naman ang pinto. Huwag mo na tayo lumabas hanggat hindi sumisikat ang araw. Ano, Mek? Pahirapan mo pa rin ba ako? Nakuha mo na ang gusto mo. Ang maging lalaki. Kaya lubayan mo na ako. Hindi kita lulubayan, Mek. Hindi! Bessie! Mek, buksan niyo to! Sandali! Bubuksan na namin ang pinto. Ay, Sheila, tulungan mo ako dito. Sige. Ito na, ate. Salamat. At ligtas kayong tatlo. Sir, ano po ba nangyari kagabi? Umatake yung serial killer at pinatay yung 4 na naka-duty na pulis dito sa presinto. Diyos ko po. Balak nga din kaming atakihin ng serial killer Pero hinarangan namin yung pinto para hindi siya makapasok. Mabuti naman, nakaligtas ka. Rumonda ako sa labas, kasama ng ilang tanod at kapwa ko pulis. Pinuntahan na namin yung bahay na tinutuluyan ninyo at na-recover namin yung mga bangkay ng mga kasama ninyo. Diyos ko. Grabe naman yung serial killer na yun. Ano na ang gagawin natin? Umuwi muna kayo sa bahay ninyo. Pagkatapos, kung meron kayong matutuluyan sa ibang bayan, doon na muna kayo pumunta. Umalis na kayo dito. Delikado. At hindi na pangkaraniwan yung nangyayari sa bayan natin. Mek. Anong nangyayari dyan sa mga kamay at paa mo? Ano yan? Oh my God! Bakit parang nangingitim? Ay! Parang nabubulok, sis! No! Hindi pwede mangyari sa akin ito! Hindi ako pwede maging pangit! Hindi! Butit nakauwi tayo ng ligtas dito sa bahay ni Tita Auring. Wala namang nangyaring hindi maganda sa bahay habang wala tayo. Eto na yung first aid kit. Halik rito, Mek. Gagamutin natin yung tumutubong sugat sa buong katawan mo. Ay, kanina nangingitim lang ito. Bakit ngayon nagdudugo na? Sigurado akong kagagawa ng demonyo yan. Kung mapaghahandaan natin, kailangan nating komprontahin yung serial killer na gumagamit ng katawan mo. Pero natatakot ako, ate. Nakita mo naman, pumatay siya ng 4 na pulis kanina. Ang lakas niya. Sa totoo lang, parang imposible. Pero nagawa niya. Naku, iba talaga pag kumilos ang dyablo. Pero hindi pa rin siya magtatagumpay sa puwersa ng kabutihan. Baka may paraan pa para maibalik si Mekmek sa dati niyang katawan. Malalaman lang natin yon kung kukomprontahin natin ng serial killer. Kahit na ako ang humarap sa mamamatay tao na yon, gusto ko nang bumalik sa dati. At hindi ko nahahayaang madugisan pa niya ang katawang lalaki ko.
Gusto mong gawing pae ng sarili mo para mahuli yung serial killer? Oo. Kasi pagod na ako sa paghahasik niya ng lagim. Gusto ko na yung matuldukan. At siya lang ang sagot para bumalik na sa normal ang buhay ng kapatid ko. O sige, maasahan niyo ako pagdating dyan. Sa gayon, mag-duty na muna ako. Etong number ko. Tawagan niyo ako sakaling magkaroon ng problema. Basta huwag niyong kalilimutang isarang lahat ng pinto at bintana na pwedeng daanan ng serial killer. Manatili kayong maging alerto, ha? Opo, sir. Ay! Ano yun? May bumagsak yata sa labas. Yung mga bakal na natubo yata yung bumagsak ah. Teka, parang may nararamdaman akong tao sa likod bahay ninyo. Ate Blessy, nakasara ba yung pinto at bintana sa kusina? Oo. Sinarado ko mabuti yun. Lalabas ako. Kailangan ko masiguro kung sino yon. Sir, di ba delikado? May tungkulin akong dapat na gampanan. Samahan niyo ako sa kusina. Tapos ako na lang lalabas mag-isa. Kayo, bantayan niyo ang pinto habang wala ako. Isara niyo mabuti kung kinakailangan. Ay, sige po, sir. Tahimik naman. Mukhang walang tao sa labas. Diyan lang kayo, ha? Huwag kayong lalabas. Lilibutin ko ang paligid ng bahay. Wala naman ako nakikitang kakaiba sa paligid. Makabalik na ako sa loob ng bahay. Maraming saksak sa likod ang napapagay sa'yo. Mananagot ka sa batas. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakatakas! Ano na kaya nangyari sa labas? Bakit hindi pa bumabalik si PO3? Teka, sisilip ako sa bintana. Ayun siya. Nakatayo. Nakaharap sa bahay natin. Ate Blessy, parang may mali kay PO3. Parang may tao doon sa likod niya. Ha? Sir! Bumalik na kayo dito! Oh my God! Ate Blessy! Hawak ng serial killer ang katawan ng polis! Patay na si PO3! Sheila, wala na tayong tatakasan! Nasa labas na ang serial killer! Bakit ba ito nangyayari sa amin? Ano nangyayari sa amin? Aray! Ang buong katawan ko! Ang hapde! Parang nasusunog! Diyos ko po! Yung mga sugat mo, parang lalong lumalaki! Pek! Hindi mo matatakasan ng Diablo! Kailangan mong iaalay ang sarili mo sa ating Panginoon! Hindi ka nakakapasok sa loob ng bahay namin! Dahil may mga grill ang bintana! Kahit ano pang sabihin nyo, lalabas at lalabas din kayo sa lungga ninyo! Ano gagawin natin ngayon, Ate Blessy? Hindi na tayo makakalabas ng bahay! Gagawa tayo ng paraan. Alam kong maiisahan din natin yung kriminal na yan. Sheila! Ate Blessy! Bakit? May narinig ang boses. Tinatawag ang pangalan ko! Sheila! Sheila! Ikaw ay mapapasailalim sa aking kapangyarihan. Ate Sheila! Ano nangyayari sa iyo? Bakit bigla ka natulala? Oo nga. Sheila, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumuti ang mga mata mo? Hindi ako. Si Sheila! Ate Sheila! Anong ginawa mo kay Ate Blessy? Ano ba, Ate Sheila? Nasasaktan ako! Itiwan mo ako, Ate! Ika! Lalabas tayong dalawa. Ate Sheila! Huwag mo akong kalad ka rin! Ate Blessy! Tulong! Ito na ang katawan mo, Nana. Ngayon, isagawa mo na ang sinabi sa'yo
Ritual ni Panginoon. Kung ganoon, tatawagin ko ng ating Panginoon. Hindi! Hindi! Ano ba? Pagkawalan mo ako? Panginoon, katulad ng napagkasunduan natin, iniaalay ko na sa iyo ang aking katawang babae. Kapalit nito ang habang buhay ko sa katawan ng lalaking ito. Hindi! Hindi mo makukuha ang katawan ko! Hindi! Tumigil ka! Nasaan na si Panginoon? Bakit wala pa rin siya hanggang ngayon? Ulitin ko. Panginoon, katulad ng napagkasunduan natin, inaalay ko na sa iyo ang aking katawang babae. Kapalit nito ang habang buhay ko sa katawan ng lalaking ito. Ate Sheila, gumising ka! Labanan mong demonyo ang sumanib sa iyo! Akin na itong katawan ng kapatid mo. Akin na! Bakit wala pa rin ang ating Panginoon hanggang ngayon? Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Panginoon! Nasaan ka na? Tingin mo ang aking pagsusumamo. Ate Sheila, pakiusap, pakawalan mo ako. Manahimik ka bakla? Malagawa mo na. Isipin mo ang Diyos. Labanan mo ang diablong nasa katawan mo sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang sabi ko, tumahimik ka. Mekmek! Ay, Diyos ko! Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Pakawalan mo si Mekmek! Ginagalit mo ko. Pues papatayin kita. Ay! Tama na! Huwag mong tatay na saksak ang kapatid ko! Ate Sheila! Patay na yung ate mo. At ngayon, kung hindi ka patitigil dyan, baka hindi na kita iaalay kay Panginoon. Tagtarin na lang kita ng saksak. Sandali, ang bato. Kaya hindi ako dinidinig ng ating Panginoon. Dahil hindi ko hawak ang batong ibinigay niya sa akin. Halika, Beto. Eto, nasa bulsa ko. Yan! Yan yung batong nilagay mo sa noo ko nung gabing yun! Oo, tama ka! Kaya tayo nagkapalit ng katawan dahil dito. At yan din ang sagot para maibalik mo ako sa dati kong katawan. Yun ay kung makatatakas ka sa akin. Kahit kailan, hindi nagwawagi ang kasamaan. Tandaan mo yan. Panginoon! Katulad ng napagkasunduan natin, inaalay ko na sa iyo ang aking katawang babae. Kapalit nito ang habang buhay ko sa katawan. Mek, ako lang to! Ate Blessy, si Ate Sheila, bakit tingnan? Diyos ko! Pinagsasaksak pala ng serial killer si Sheila! Pero, may pulso pang kapatid natin. Dali! Tulungan mo ako makalagakot sa pagkakatahin niya. Eto, kinakalagan na kita. Dalian mo. Baka magkamalay ulit ang serial killer. Ayan, nakalagan na kita. Alam ko na kung paano ko may babalik sa aking orihinal na katawan. Ang bato, kunin mo sa kamay niya ang batong hawak niya. Akin na itong batong hawak mo. Ayan, Mek. Nakuha ko na. Akin na tali. Eto. Tapos, itihaya mo ang katawang lalaki ko. Oo. Ayan. Natihaya ko na. Eto na. Ibalik mo ako sa dati kong katawan. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo,
Pinawawalang bisa ang kapangyarihan ng Diablo sa totoo mong katawan. Sheila, lumabang ka. Huwag kang susuko. Pakiusap. At Blessing. Hindi ako susuko. Anong nangyari sa akin? Pagkawalan niyo ako! Hindi ka na namin pakakawalan. Parating na mga pulis para hulihin at pagbayaran mo ang makasalanan mo sa batas at sa Diyos. Anong oras na? Para ano pa kung malaman mo oras? Si Panginoon, kukunin niya ang katabang ko pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ng ika-6 na araw. Oops! 11:59 p.m. na pala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alas 12 na ang ating gabi! Pakawalan mo ako! Ayan ang sunto mo. Patay kita, bakla ka! Ako wala lang ako dito. Gigilitan kita na ni Panginoon! Hindi ka nagtagumpay sa iyong misyon. Patawarin niyo ako. Pero sa susunod, sisiguruhin ko sa inyo magtatagumpay na ako. Uli na ang lahat. Hindi ka nakatupad sa ating kasunduan. Pinagbigyan kitang maging lalaki. Ngunit ang kapalit ay ang iyong katawang babae. Bigyan niyo pa ako ng second chance. Please, huwag niyo kukunin ang katawan ko. Akin ang katawan mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Gusto ko, nabibiyakan lupa. Ay, naku! Panginoon, ingatan mo po kami magkakapatid sa banda ng Diablo! Tatalhin na kita sa impyerno. Oh, wala nang serial killer. Dinala na siya ng Diablo sa impyerno. Sa wakas, tahimik na ulit ang gabi. Sheila, dadalhin ka na namin sa ospital. Ikaw naman, Mek. Magpalit ka ng damit mo. Bilis! Parating na mga pulis at baka mapagbintangan ka pa nilang serial killer. Po, Ate Blessy, magpapalit ako ng damit. Kumusta ka na, Ate Sheila? Eto, maayos na yung pakiramdam. Nakakabawi na ako ng lakas. Pero medyo sumasakit pa rin yung ilang tahi. Ang importante sa ngayon, ligtas ka na. Grabe yung pinagdaanan natin doon sa serial killer niyon. Pero ate, mas natakot ako nung sinapian ka ng demonyo. Oh, talaga? May naalala ka ba nung oras na sinapian ka? Ang totoo niyan, pagkatapos kong may marinig na boses, biglang napunta ang wisyo ko sa ibang lugar. Madilim, mabaho. Para bang amoy sunog yung paligid. Nakakatakot. Tapos naisipan kong banggitin ang pangalan ng Diyos. Kaya ayun, muli ako nagkamalay. Ay, grabe. Nakakatakot naman yung experience mo. Parang impyerno yung napuntahan mo, Ate Sheila. Kung ano man yun, ayoko nang bumalik doon. Ikaw, Mek. Mukhang bihis lalaki tayo ngayon, ha? Wala lang, trip ko lang. Pero kung iniisip nyo na nagpapakalalaki na ako, nope, nada. Girlish pa rin ako, no? Ano? Gusto mo pa bang maging babae? Oo naman. Gusto ko maging babae pag na-reincarnate ako. Pero sa ngayon, di ko nahahangarin pa makipagpalit sa katawan ng iba. Ang pinong nangyari sa akin, no? Muntik pa akong maging isang serial killer. Actually, naging serial killer ka na.
My gosh! Ayoko na maalalang bangungot na yon. Ay, so ano na ang plano natin pagkatapos nito? Siyempre, bonding-bonding tayong mag-sisters. Mag-out of town naman tayo. Punta tayo sa beach. Tapos, magtutupis ako. Kaloka ka, bakla! Nakakasuka kung magtutupis ka, no? Loko-loko ng katawan mo. Ouch, ha? Sige. Pagkalabas mo ng ospital, Sheila, aayusin natin ang pagpunta natin sa beach. Gusto ko, Boracay. Sure, why not? Maraming afam doon. Magkabiguit ako ng gwapo at mayaman. Lakas ng self-confidence mo, bakla. Naman, mas fresh naman kasi kung tingnan kaysa sa inyo mga kulubotang kuyukot. Loka-loka. Pero joking aside, no? Magpasalamat tayo sa Diyos dahil nalampasan natin ang pagsubok na ito sa ating buhay. Amen. Matuto tayong makontento sa katawang ibinigay sa atin ng Diyos. Bagamat hindi tayo perpekto, mahalin pa rin natin ang lahat ng mayroon tayo. At kahit kailan, huwag nating sasamantalahin ang bawat biyayang binibigay sa atin. Dahil kapag sumosobra, alam nating nagiging masama sa huli.